Hello mga mare, this is Maring Linlin, babaeng waray noon na naninirahan dito sa maliit na baryo sakop ng Lavisares, Northern Samar. Kaninang umaga pagising namin, napakalakas ng ulan pero tumuloy pa din kami papunta dito sa payag dahil merong gagawin dito. Ganito nga pala itinatayo yung poste o yung kahoy kapag dito sa dagat. May mga comments kasi akong nabasa na nagtatanong kung paano nga daw ito na itayo. Una nga pala pinatulis muna yung kahoy at itinapat kung saan nga nila ito itatayo, tapos pagtutulungan-tulungan nila na maibaon nitong kahoy. Etong ginawa nila, may isang nakasakay na tao sa taas tapos may dalawang tao doon sa baba para alalayan yung kahoy. Kailangan maibaon ng mabuti para hindi ito tumumba. Swerte na nga lang din dahil itong pagtatayuan ay buhangin kaya hindi sila masyadong nahirapan. Minsan umuulit sila lalo na kung hindi pantay o hindi tama sa pagtatayuan nila ng kahoy. 3 poste ng kahoy nga pala itong itatayo nila. Masama yung panahon ngayon dito sa Samar. Nandito kami ngayon sa payag kasi may ginagawa sila. Ayan. Ayan yung pantalan ng baryo namin. May inaayos din sila dyan. Patapos na kasi nakaraan, di ba nakikita nyo? Nilakarat kasi nila. Kasi inayos yung pantalan. Tapos ayan yung baryo, masama yung panahon. Malakas yung ulan, maalon. Yung naggagawa, wait lang, punta tayo dito. Yung naggagawaan dito sila. Sarado yung mga bintana kasi malamig. Medyo dumuduyan yung bahay. Syempre, normal yon kasi nasa dagat tayo. Ayan yung mga payag. Mga payag din yan ha, pero walang tao. Ayan yung bungsod or bunuan namin. Tapos andito yung mga gumagawa. Andito sila. Ayan, naglagay sila ng poste dito sa labas. Nagawa ngayon ng pinakahagdanan pababa kasi nahihirapan kaming umakyat. Sama yung panahon talaga dito sa Samar ngayon. Ayan. Di ko alam kung may bagyo pero wala namang anunsyo na may bagyo dito sa amin ngayon. Pero simula kaninang umaga maulan na. Malakas yung ulan, mahangin, ayan. Pero ayos lang naman. Kasi malapit lang naman kami sa baryo. Tapos sanay na nga kami. Parang basta okay, ayos lang naman. Tsaka wala kaming kasamang bata ngayon kaya hindi rin ako nag-aalala. Andun si Mr. sa bungsod o bunuan. Tignan natin kung may naman. Jason! May sugbahon! May sugbahon! Oo? Ha? Bangus! Bangus ngayon. Sinilik nga pala ni Mr. yung bungsod o bunuan namin, tapos may laman nga daw bangus, tapos may kunting isda kaya kukunin niya. Binalikan niya dito yung panas, sihod, tsaka itong mas dahil papasok siya sa loob ng bunuan. Habang mapunta siya doon sa loob ng bunuan, tuloy sa pagtatrabaho dito si Gamo tsaka si Adrian. O, diba? Ay, taka! Mga bata, nagkarade! Hala! Tignan nyo, simula dun sa pantalan, lumungoy sila punta dito. Napakalalim yan. Ako nga, parang hindi ko kayang langoyin yan eh. Kahit na marunong din ako lumangoy. Tignan mo! Didik ka mo! Alarong din na, dito ka mo ho, kaya babaw. Dito ka mo, babaw dito. Ayun nga, simula pantalan, papunta dito sa payag, tinawid ng mga bata, napakalalim nun, pero hindi naman sila nagtagal, bumalik din sila doon sa pantalan. Nakabalik na nga pala si Mr. galing bungsod o bunuan, naisip nga sana namin na ihawin dahil meron kami ditong baon ng nyug tapos ihawan. Pero dahil maya-maya dumating na yung kapatid ko, may dalang baon namin para sa pananghalian, kaya hindi na namin inihaw. Saktong-sakto nga to dahil malamig yung panahon, umuulan, tinulang manok. Kahit 10:00 pasado pa lang sa mga oras na yan, kumain na din kami dahil masarap yung sabaw hanggat mainit. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang sila, tapos maya-maya nagsimula na sila ulit. Ito nga pala yung pinagawa namin. Tapos magpapalagay nga din pala kami dyan ng pinakahagdan para hindi kami nahihirapan sa pagbabaakyat dito sa payag. At bukas i-upload ko yung kadugtong nito nung natapos na.